Sa huli, pareho kaming nakakuha ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakakuha kami ng isang authentic na relasyon na binuo sa isang matatag na pundasyon na walang anumang krisis sa hinaharap ang makasisira. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Ngayon, nakatingin ako sa aking anak, si Angelica. Nakita ko ang dangal sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nagbebenta ng alaala, kundi ang babaeng nagtatayo ng sarili niyang halaga. Natutunan niya. Nagbago siya. Ang hustisya ay dumating, hindi bilang galit, kundi bilang lesson ng buhay. Sa tulong ni Roberto, hindi lang namin nabawi ang mga ari-arian. Mas mahalaga, nabawi namin ang puso ng pamilya. Sabi ko kay Roberto, habang nakatingin ako sa mga bituin. Nagawa natin, mahal. Natutunan na ni Angelica. Iyon po ang kwento ni Lola Antonia. May natutunan po ba kayo? Saan po kayo nanonood? Mag-iwan ng komento. Suportahan ninyo po ang channel na ito. Maraming salamat po. Hindi ko po malilimutan ang araw na sinabi ng aking manugang si Lita. Mga espesyal na tao lang po ang inimbitahan namin. Ang inyong nanay, si Rina, ay walang kwenta. Ang kahihiyan na yon, hiya. Halos pumatay sa akin. Sa loob ng 3 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan nila. 1.6 milyon ang naubos ko, pambayad sa upa at panggastos. Pero para sa kanila, isa lang akong ATM na may damdamin. Walang utang na loob. Pero nagising ako nang tawagan nila ako para sa 50,000 na upa. Hindi nila alam ang mana ni Roberto, ang aking lihim na yaman, ay protektado. Sinubukan nila akong ideklara na incompetent para kunin ang lahat. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Kung nakaranas ka ng ganitong sakit, kwentuhan mo ako. I-like at share ang video na ito. Saan ka po nanonood? Nang kinuha ko ang telepono upang tanungin ang aking anak na si Miguel kung kailan ang kasal niya, tiningnan ako sa mata ng aking manugang na si Lita at sinabi sa akin nang may nanlalamig ng ngiti. Ay, nagpakasal na kami kahapon. Mga espesyal na tao lang po ang inimbitahan namin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang baldeng tubig na yelo. Mga espesyal na tao. Ako, na sa loob ng 3 taon, ay nagbabayad ng kanilang buwanang upa na 25,000. Bumili ng bawat piraso ng muebles sa kanilang bahay at pinuno ang kanilang refrigerator kapag wala silang makain. Hindi ako isang espesyal na tao. Nakatayo ako roon sa sala ng sarili kong bahay, hawak ang telepono na para bang tumitimbang ito ng 1,000 libra habang iniiwas ni Miguel ang tingin niya at si Lita naman ay nagpakakomportable sa sopa na binili ko para sa kanila. Ang maputlang kulay rosas na damit na pinili ko para sa kasal niya ay nakabitin lang ng walang silbi sa aking aparador, kasama ang bago kong sapatos at ang ilusyon na magiging bahagi ako ng pinakamahalagang araw sa buhay ng kaisa-isa kong anak. Gumastos ako ng 10,000 para sa damit na yon. Iniisip kung gaano ako kaganda titingnan sa mga larawan sa kasal ni Miguel. Mga larawan na hindi ko kailanman mapupuntahan. Sa loob ng ilang linggo, pinlano ko ang bawat detalye. Nagtabi ako ng pera para bigyan sila ng 50,000 bilang regalo sa kasal. Tinawagan ko ang aking kapatid na si Diwata sa Chicago para ibalita ang magandang balita. Nilinis ko ang aking bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Iniisip na baka dumating sila upang magdiwang kasama ako pagkatapos ng seremonya. Lahat ng iyon ay gumuho sa 1 segundo sa 4 na salitang iyon na may lason. Mga espesyal na tao lang. Sa wakas ay tiningnan ako ni Miguel at sinabi sa boses na parang inensayo, "Ma, pribado lang po, napakaliit, kami lang 2 at ang mga saksi." Ngunit alam kong kasinungalingan iyon. Nakita ko ang mga larawan sa social media. Nakita ko ang mga magulang ni Lita na buong pagmamalaking nakapost sa tabi ng bagong kasal. Nakita ko ang kanyang mga kapatid na nagiinom ng champagne. Nakita ko ang puting damit ni Lita na tinulungan kong punduhan sa 40,000 na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang buwan para sa kanyang personal na gastos. Nakita ko ang lahat nang hindi ko dapat makita. Pagkalipas ng 1 linggo, eksaktong 7 araw pagkatapos ng kahihiyang iyon, tumawag sa akin si Lita na may ganap na ibang boses. Hindi na siya ang kumpiyansang babae na nagbukod sa akin sa kanyang kasal. Ngayon,
nagmamakaawa siya, halos desperada. "Rina," sabi niya, "lagpas na sa takdang araw ang upa. Pinipilit kami ng may-ari ng bahay at sinabing, kapag hindi namin binayaran ngayong linggo, palalayasin kami. Nakalimutan ninyo po bang i-transfer ang pera?" Medyo nanginginig ang boses niya na para bang magwawakas na ang mundo. Nanahimik ako ng ilang segundo. Inaalala ang lahat ng pagkakataong tumakbo ako sa bangko para gawin ang transfer. Lahat ng pagkakataong kinansela ko ang sarili kong mga plano para siguraduhin na may bubong sila sa kanilang ulo. Lahat ng pagkakataong kumain ako ng kanin at sardinas para lang mabigyan sila ng pera para sa kanilang mga luho. At ngayon, pagkatapos nila akong itaboy sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay, may kapalit pa silang tumawag sa akin na parang walang nangyari. "Lita," sabi ko nang may kapayapaan na ikinagulat ko. "Hindi ba't binalaan kita na mga espesyal na tao lang ang tinutulungan ko?" Napakalalim ng katahimikan sa kabilang linya, kaya narinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako ang nanginginig, kundi siya. "Rina, hindi ko po maintindihan," utal niya. "Espesyal kami sa inyo noon pa. Para na po kayong pangalawang ina sa akin." Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Nakabalot sa matamis na boses na ginagamit lang niya kapag may kailangan siya. Ang parehong boses na ginamit niya para humingi ng pera sa akin, para sa damit pangkasal, para sa honeymoon, para sa mga singsing, na tinulungan kong punduhan nang hindi ko alam na hindi ko kailanman makikita ang seremonya kung saan ipinagpalit ang mga iyon. Sa loob ng napakaraming taon, nararamdaman ko na para akong naglalakad sa eggshells, tinitimbang ang bawat salita, bawat kilos, bawat regalo, umaasang makakuha ng mumo ng pagmamahal mula sa sarili kong anak. Ako ang perpektong ina, ang mapagbigay na biyenan, ang tahimik na tagapagbigay na hindi kailanman nagprotesta kapag itinuring nila akong parang hindi nakikita. Ngunit ang parira lang iyon, mga espesyal na tao lang, ay nagising sa isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Kinukwenta ko sa aking isip kung magkano ang ginastos ko sa kanila sa loob ng 3 taong iyon. Sa pagitan ng upa, pagkain, regalo, emerhensya at kapritsyo, umabot iyon sa lampas P1 milyon. P1 milyon na kinuha ko sa aking pensyon, sa aking ipon, sa pera na iniwan ng aking yumaong asawa na si Roberto upang mabuhay ako ng aking mga huling taon ng payapa. At para saan ang lahat ng iyon? Para ituring na parang estranghero sa araw ng kasal ng sarili kong anak. Nang gabing iyon, pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking kama at umiyak. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit, ng naipong pagkadismaya, ng mga taon ng tahimik na pagtitiis sa kahihiyan. Umiyak ako para sa lahat ng pagkakataong pinaramdam nila sa akin na ang pag-ibig ko ay isang pasanin, ang presensya ko ay isang sagabal, ang pera ko ang tanging bagay na mayroon ako para ialay. Umiyak ako para sa hangal na ina na ako, para sa babaeng nawala ang sarili, sinusubukang maging kailangan sa mga taong itinuring akong hindi kailangan. Nang magising ako kinabukasan, may nagbago sa loob ko. Hindi lang ito ang sakit ng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas malamig. Tumayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin ng banyo. Ang parehong pagod na mga mata tulad ng dati, ang parehong mga kunot na nagsasabi ng mga kwento ng mga taon ng pagbibigay ng pag-ibig ng walang kapalit. Ngunit may iba pa sa aking tingin, isang tigas na hindi ko nakilala, isang determinasyon na nakabaon sa ilalim ng mga taon ng pagsunod. Nagpunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape, tulad ng ginawa ko tuwing umaga sa loob ng 40 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naisipang tawagan si Miguel para itanong kung paano siya natulog. Hindi ko tiningnan ang aking telepono sa pag-asa ng mensahe mula sa kanya na humihingi ng tawad para sa kahihiyan noong nakaraang araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ako ang sarili kong unang concern ng araw. Umupo ako sa mesa kung saan madalas akong nagplano ng mga sorpresa para sa kanila. Nagbilang ng mga bayarin para sa kanilang mga gastusin at tahimik na umiyak kapag tinatrato nila ako ng may kawalang interes. Ngayon, ang mesang ito
ay magiging saksi sa isang bagay na ganap na kakaiba. Kinuha ko ang aking checkbook, ang aking mga bank statement at nagsimulang mag-compute. Gusto kong makita sa eksaktong numero ang lawak ng sarili kong kahangalan. Ang buwan ng upa na 25,000 na pinarami ng 36 na buwan ay 900,000. Ang pagkain at mga supply na tinatayang 10,000 sa isang buwan ay isa pang 360,000. Mga regalo sa kaarawan, Pasko, anibersaryo, hindi bababa sa 150,000. Mga medikal na emerhensya ni Lita, 40,000. Ang utang sa sasakyan na hindi nila kailanman binayaran sa akin, 125,000. Ang pag-aayos ng air conditioner sa kanilang apartment, 30,000. Ang mga mueble sa sala, 60,000. P1 Cyber 665,000. Iyan ang eksaktong kabuuan ng aking pagkabukas palad. P1.6 milyon na sinayang ko mula sa mana ng aking asawa, mula sa aking pensyon, mula sa ipon na itabi ko sa barya-barya sa loob ng mga dekada ng tapat na pagtatrabaho. Lahat ng pera na iyon ay itinapon sa bintana para panatilihing komportable ang dalawang matanda na hindi man lang nagkunwari na igalang ako. Tumunog ang telepono at nakita ko ang pangalan ni Miguel sa screen. Karaniwan, titibok ang puso ko habang tumatakbo ako para sagutin. Umaasa na sa wakas ay hihingi siya ng tawad at ipapaliwanag na ang lahat ay isang pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito hinayaan ko itong tumunog ng 1, 2, 3 beses. Sa wakas, tumahimik ito at nagpatuloy ako sa pag-inom ng kape na para bang walang nangyari. Pagkalipas ng 10 minuto, tumunog itong muli. Sa pagkakataong ito, silita na. Hinayaan ko rin itong tumunog. Pagkatapos, dumating ang isang text mula kay Miguel. Ma, sagutin mo po, kailangan nating mag-usap. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. 2:00 ng hapon, nagpa siya akong maglakad. Hindi ko iyon nagawa sa loob ng ilang buwan nang walang tiyak na layunin, nang walang gawaing may kaugnayan sa kanila. Ito ay laging ang bangko para sa mga transfer, ang supermarket para bilhan sila ng kailangan nila, ang botika para sa mga gamot ni Lita. Ngayon, naglakad ako dahil lang gusto ko. Naglakad ako sa parke kung saan madalas kong dinadala si Miguel noong bata pa siya. Naalala ko ang matamis na batang lalaki na yumayakap sa akin ng mahigpit at nagsasabing ako ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Kailan siya naging lalaking ito na tinatrato ako na parang ATM na may damdamin? Kailan ko sinimulan ang pagkalito sa pag-ibig sa pera? Kailan ko sinimulan ang paniniwala na kailangan kong bilhin ang pagmamahal ng sarili kong anak? Sa bangko, kung saan madalas akong gumawa ng mga automatikong transfer, tumigil ako sa harap ng pinto. Nakita ako ng manager ng branch, si Manong Kiko, sa salamin at kumaway. Kilala ko siya sa loob ng maraming taon. Pinoproseso niya ang bawat isa sa aking mga transfer, kina Miguel at Lita. Nakita niya ang aking account na nauubos buwan-buwan para punan ng kanila. Pumasok ako at naglakad ng direkta sa kanyang opisina. Manong Kiko, sabi ko sa kanya, kailangan kong kanselahin ang mga automatikong transfer na pinrograma ko. Tiningnan niya ako nang nagulat. Sa loob ng 3 taon, ang mga transfer na ito ay naging regular na parang pagsikat ng araw. Sigurado po kayo, Ginang Rina? May nangyari po ba? Ang pag-aalala niya ay totoo. Mas totoo kaysa sa anumang interes na ipinakita ni Miguel sa akin sa mga nagdaang buwan. Ang nangyari po ay sa wakas ay binuksan ko ang aking mga mata, sagot ko. Gusto kong kanselahin ang lahat at gusto ko rin ng impormasyon kung paano protektahan ang aking mga account. Ayokong may iba pa ang magkaroon ng access sa aking pera. Habang pinoproseso ni Manong Kiko ang mga kanselasyon, hindi tumigil sa pagriring ang aking telepono. Miguel, Lita, Miguel ulit. Para bang nakagawa sila ng radar para tuklasin kung kailan nanganganib ang kanilang pinagkukunan ng kita. Pinatay ko ng tuluyan ang telepono. Ginang Rina, sabi ni Manong Kiko habang inaabot sa akin ang mga papeles. Humihingi ako ng tawad sa pagiging mapanghimasok, ngunit sa lahat ng taong ito, nakita ko na napakabukas palad ninyo sa inyong pamilya. Sana po ay hindi kayo pinipilit na gawin ang mga pagbabagong ito. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Ang lalaking ito na bahagya lang akong kilala bukod sa mga transaksyon sa bangko
ay nagpakita ng mas tunay na pag-aalala para sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong anak. Hindi po ako pinipilit, Manong Kiko. Sa kabaligtaran, sa wakas ay tumigil na akong pilitin ang sarili ko. Nang umalis ako sa bangko, kakaiba ang pakiramdam ko. Para bang nag-iwan ako ng napakalaking pasanin sa opisina na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pera ko ay ganap na akin. Wala akong obligasyon sa pananalapi sa mga taong nakikita ako bilang isang resource sa halip na isang tao. Umuwi ako at naisip ang lahat ng mga bagay na hindi ko ginawa para mapaluguran sina Miguel at Lita. Ang mga biyahe na hindi ko ginawa para makatipid ng pera para sa kanila. Ang mga kaibigan na hindi ko na nakita dahil laging available ako para sa kanilang mga emerhensya. Ang mga hobby na tinalikuran ko dahil ang bawat piso na ginagastos ko sa sarili ko ay P1 na mas mababa para sa kanilang mga pangangailangan. Nang makauwi ako, nakita ko ang 3 sasakyan na nakaparada sa harap ng aking pinto. Ang kay Miguel, ang kay Lita, at isang hindi ko kilala. Nakita ko ang kilos sa loob ng aking bahay sa pamamagitan ng mga bintana. Kinilabutan ako. May mga susi sila. Binigyan ko sila ng susi dahil nagtiwala ako sa kanila. Dahil inakala ko na balang araw ay aalagaan nila ako tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Bumuntong hininga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Panahon na para sa unang tunay na komprontasyon ng bago kong buhay. Binuksan ko ang pinto ng aking bahay at nakita ang isang eksena na hindi ko malilimutan. Si Miguel ay nakaupo sa aking sopa na nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Si Lita ay palingalinga na parang isang hayop sa kulungan at isang matandang lalaki na hindi ko kilala ang nagbabasa ng mga papeles sa aking hapagkainan. Aking mga papeles, aking mga personal na dokumento. Ano ang nangyayari dito? Tanong ko sa boses na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Tiningnan nila akong 3 na parang ako ang intruder sa sarili kong bahay. Si Lita ang unang nagsalita at ang boses niya ay may desperadong pagmamadali na narinig ko na sa telepono. Rina, salamat at nandito po kayo. Kailangan nating mag-usap. Si Ataymer Sison po ay galing sa law firm na kinonsulta namin tungkol sa sitwasyon ninyo. Sitwasyon ko? Lumabas ang tanong sa aking bibig nang may kapayapaan na ikinagulat ko. Anong sitwasyon? Ayos na ayos ako. Sa wakas ay inangat ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan ako ng mga mata na dating pag-aari ng isang inosenteng bata at ngayon ay nagpapakita na lang ng financial panic. Ma, nagpunta po kami sa bangko at sinabi sa amin na kinansela ninyo ang lahat ng transfer. Ipinaliwanag ni Manong Kiko na binlock ninyo rin ang access namin sa inyong mga account. Hindi po namin maintindihan kung bakit ninyo ginawa iyon. Si Atty. Sison, isang lalaki sa edad na 50 na nakasuot ng gray suit at may ngiti na hindi nagbigay ng tiwala, ay lumapit sa akin nang nakaunat ang kamay. Ginang Rina, ako po si Atty. Sison, isang abogado ng Batas Pampamilya. Nag-aalala po ang inyong mga anak sa inyong mental well-being at hiniling nila sa akin na tasahin ang sitwasyon. Hindi ko kinamayan ang kanyang kamay. Sa halip, nagpunta ako ng direkta sa aking hapagkainan at kinuha ang lahat ng aking mga dokumento na sinusuri niya nang walang pahintulot ko. Ito po ang aking mga pribadong papeles. Wala po kayong karapatang tingnan ang mga ito nang walang pahintulot ko. Ma, putol ni Miguel nang may mapagkonsinti na boses na pinakapinabuti niya sa mga nagdaang taon. Nag-aalala po kami para sa inyo. Napakakaiba po ng inyong pag-uugali nitong huli. Una, pinutol ninyo ang financial support sa amin nang walang paliwanag. Pagkatapos, hindi ninyo sinasagot ang aming mga tawag. Sa tingin namin, kailangan ninyo ng professional help. Lumapit si Lita at sinubukan niyang hawakan ang aking kamay nang may peking lambing na itinatabi niya para sa mga sandali na may kailangan siya. Rina, mahal, alam po naming sobrang stress kayo. Siguro po ay mas malala ang epekto ng kalungkutan sa inyo kaysa sa iniisip ninyo. Sa edad po ninyo, normal lang ang mga episode ng pagkalito. Ang salitang pagkalito ay umaling-awngaw sa aking ulo na parang isang alarm bell. Ngayon, naintindihan ko kung bakit nila dinala ang abogado. Hindi ito tungkol sa pagtulong sa akin. Ito ay tungkol sa pagdeklara sa akin na incompetent sa kaisipan at pagkuha ng kontrol sa aking pananalapi.
Ang parehong babae na nagsabi sa akin na mga espesyal na tao lang ang inimbitahan nila sa kanilang kasal, ay tinatrato ako ngayon na parang isang ulyanin na matanda. Hindi po ako nalilito. Sabi ko nang may katatagan na nagpatahimik sa lahat. Mas malinaw ang pag-iisip ko ngayon kaysa sa loob ng maraming taon at aalis na kayo sa bahay ko ngayon din. Si Ate Sison ay namagitan ng may propesyonal na boses na ginagamit ng mga abogado kapag gusto nilang maging makatwiran. Ginang Rina, naiintindihan ko na nalulula kayo, ngunit may karapatan po ang inyong mga anak na mamagitan kung naniniwala silang apektado ang kakayahan ninyong gumawa ng mga desisyon sa pananalapi. Mayroon silang documented na ilang nakakabahalang pag-uugali. Nakakabahalang pag-uugali. Ang tawa na lumabas sa aking lalamunan ay parang ungol, halos malupit. Tulad ng ano? Ang pagpapasya na ang pera ko ay sa akin? Ang pagpapasya na huwag nang punduhan ang buhay ng dalawang matanda na tinatrato ako na parang basura? Tumalon si Lita na parang sinampal ko siya. Hindi po namin kayo kailanman trinato ng masama. Bahagi po kayo ng pamilya namin. Ang lahat ng mayroon kayo ay magiging amin pa rin balang araw. Pinapabilis lang po namin ang proseso. Nariyan ang hubad, walang varnish na katotohanan. Ang lahat ng mayroon ako ay magiging kanila balang araw. Sa isip nila, patay na ako at kinokolekta lang nila ang kanilang mana ng maaga. Hindi mahalaga kung may 70 taon pa ako o 70 araw na natitira. Para sa kanila, ako ay isang ATM lang na may mga binti na nagiging problema. Umalis, sabi ko, itinuturo ang pinto. Umalis kayong tatlo sa bahay ko. Tumayo si Miguel ng may galit na mukha na parang bata na ginagawa niya kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ma, hindi po kami basta-basta aalis. May mga obligasyon po kami. Ang upa, ang bayad sa sasakyan, ang credit card na sinamahan ninyo. Hindi po ninyo kami pwedeng putulin ng biglaan. Hindi ko kaya? Tumataas ang boses ko sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap. Sino ang nagsasabing hindi ko kaya? Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako ng upa na wala man lang sa pangalan ko. Pinuno ko ang refrigerator sa isang bahay kung saan hindi ako tinatanggap. Pinunduhan ko ang isang buhay na malinaw na walang lugar para sa akin. Kinuha ni Ate Narciso ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilagay iyon sa aking mesa. Ginang Rina, naghanda po kami ng ilang dokumento na maaaring mapadali ang transition na ito. Isang power of attorney na magpapahintulot kina Miguel at Lita na pamahalaan ang inyong pananalapi ng mas epektibo. Pansamantala lang po ito hanggang sa gumaling kayo. Kinuha ko ang folder at, nang hindi man lang binubuksan, inihagis ito ng direkta sa basurahan. Ang tanging transition na mangyayari dito ay ang pag-alis ninyo sa pintuan. Nagsimulang umiyak si Lita, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng pagkadismaya ng galit na nakatago. Hindi po ninyo ito magagawa sa amin, Rina. Umaasa po kami sa inyo. Nagplano po kami batay sa inyong suporta. Bumili po kami ng mga bagay. Kumuha po kami ng mga obligasyon sa pananalapi dahil alam po naming maaasahan namin kayo. Mga obligasyon na batay sa pera ko, sagot ko. Hindi sa aking kapakanan, hindi sa aking kaligayahan, hindi sa aking presensya, kundi sa aking pera lang. At ngayon na nagpasya ako na mas mahusay gamitin ang pera ko sa sarili kong buhay, bigla akong nagiging nalilitong matanda na nangangailangan ng legal na guardianship. Sinubukan ni Miguel na lumapit sa akin, ngunit umatras ako. Hindi na siya ang batang tumatakbo sa aking mga bisig kapag nananaginip siya ng masama. Siya ay isang 35 taong gulang na lalaki na nakikita ang kanyang ina bilang isang balakid sa pagitan niya at ng isang komportableng buhay na pinunduhan ng iba. Ma, nagkamali po kami, sabi niya sa boses na dapat ay nagsisisi. Ang kasal ay isang misunderstanding. Kinakabahan lang po si Lita. Nasa ilalim po ako ng pressure. Maayos po natin ito kung magiging makatwiran lang po ulit kayo. Makatwiran? Ang salitang iyon ay mapait sa aking bibig. Ang pagiging makatwiran ay nangangahulugang ipagpapatuloy ang pagbabayad para sa inyong buhay habang tinatrato ninyo ako na parang estranghero. Nangangahulugang magkunwari na hindi masakit ang maibukod sa pinakamahalagang araw sa buhay ng kaisa-isa kong anak.
Inimpake ni Ate Mercison ang kanyang mga papeles nang may kahusayan ng isang taong sanay na tinatanggihan ang mga panukala. Ginang Rina, hindi pa po ito tapos. May legal po na opsyon ng inyong pamilya kung gumagawa po talaga kayo ng mga hindi makatwirang desisyon dahil sa mga problema sa kalusugan ng kaisipan. Maaaring magpasya ang isang hukom na kailangan ninyo ng guardianship. Ang kanyang mga salita ay parang suntok. Napagtanto ko na hindi lang ito isang mapanlinlang na pagbisita ng pamilya. Ito ay isang tunay na legal na banta. Gusto nila akong ideklara na incompetent para pamahalaan ang sarili kong mga gawain. Atay Narcison, sabi ko, tinitingnan siya ng direkta sa mata. Iminumungkahi ko po na magsaliksik kayo ng lubusan bago ninyo bantaan ang isang 70 taong gulang na babae na namahala ng kanyang pananalapi ng walang error sa loob ng 40 taon. Na nagpalaki ng kanyang anak ng mag-isa pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, na nagpatakbo ng isang sambahayan at nagtrabaho ng marangal hanggang sa magretiro, at hanggang noong nakaraang linggo ay sinusuportahan sa pananalapi ang 2 ganap na may kakayahang matanda. Tumigil si Lita sa pag-iyak at tiningnan ako nang may kalamigan na sa wakas ay nagpakita ng tunay niyang mukha. Hindi po ito mananatiling ganito, Rina. Mayroon din po kaming mga karapatan at mga abogado. Perpekto, sagot ko. Kumuha kayo ng lahat ng abogado na gusto ninyo. Gamit ang sarili ninyong pera, syempre, dahil ang akin ay hindi na available para punduhan ang inyong mga legal tantrums. Lumabas silang 3 patungo sa pinto nang may nasaktang dignidad ng mga taong hindi sanay na sinasabihan ng hindi. Bago siya lumabas, lumingon sa akin si Miguel sa huling pagkakataon. Ma, matatapos po ito ng napakasama para sa inyo. Mag-iisa po kayo nang walang mag-aalaga sa inyo kapag kailangan ninyo talaga. Miguel, sabi ko nang may malalim na kalungkutan, ngunit may kristal na kalinawan din. Nag-iisa na ako. Ang pagkakaiba lang ay ngayon, ito ay sarili kong pinili, hindi dahil sa inyong kapabayaan. Nang isara ko ang pinto sa likod nila, tumayo ako sa aking sala, napapalibutan ng pinakamagandang katahimikan na narinig ko sa loob ng maraming taon. Ito ang katahimikan ng kalayaan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, ngunit hindi dahil sa kalungkutan o pagsisisi, kundi dahil sa adrenaline sa pagbawi ng kontrol sa sarili kong buhay. Nakahiga ako nang gising sa kama, nagpaplano ng aking mga susunod na hakbang na parang isang general na naghahanda para sa isang labanan. Kung gusto ni na Miguel at Lita na lumaban, bibigyan ko sila ng digmaan. Ngunit ito ay magiging isang digmaan na lalabanan ko ng may katalinuhan, hindi ng may emosyon. 6:00 ng umaga, nakasuot na ako at handa nang umalis. Ang una kong stop ay ang opisina ni Ate Jerome Ramon Weber, isang lalaki na nakilala ko noong ilang taon na ang nakalipas nang inaasikaso ko ang testamento ng aking asawa. Hindi tulad ni Ate Narcison, Fisher, na dinala ni na Miguel at Lita, si Ate Ramon ay may perpektong reputasyon at nag-espesyalista sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga nakatatanda. Ginang Rina, sabi niya habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, ang sinubukan ng inyong mga anak kahapon ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ninyo. Ito ay tinatawag na elder financial abuse, pang-aabuso sa pinansyal ng nakatatanda, at isa itong krimen. Ang katotohanan na pumasok sila sa inyong bahay nang walang pahintulot at sinuri ang inyong mga pribadong dokumento ay bumubuo rin ng isang paglabag. Ang kanyang mga salita ay parehong nagpakalma at nag-alala sa akin. Nagpakalma sila dahil kinumpirma nila na hindi ako baliw, na ang nangyari ay tunay na mapang-abuso. Nag-alala sila dahil napagtanto ko na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa naisip ko. Kailangan nating document ang lahat, patuloy ni Attorney Ramon. Ang bawat transfer, bawat regalo, bawat pagkakataon na pinilit nila kayo para sa pera. Babaguhin din namin ang inyong testamento para protektahan ang inyong mga asset mula sa mga pagtatangka sa manipulasyon sa hinaharap. Gumugol kami ng 3 oras sa pagsusuri ng aking mga record sa pananalapi. Sumipol si Atin Ramon nang makita niya ang kabuuang halaga, 1.16 milyon sa loob ng 3 taon. Ginang Rina, sa perang ito, maaari sana kayong mamuhay ng komportable, maglakbay at mag-enjoy sa inyong pagre-retiro.
Sa halip, lubusan ninyong pinunduhan ang buhay ng dalawang matanda na hindi man lang kayo ginagalang ng sapat para imbitahan sa kanilang kasal. Nang umalis ako sa opisina ni Atim Ramon, mayroon akong kumpletong plano. Una, papalitan ko ang lahat ng lock sa aking bahay. Pangalawa, mag-i-install ako ng security system na may mga kamera para protektahan ang sarili ko mula sa mga biglaang pagbisita sa hinaharap. Pangatlo, magbubukas ako ng bagong bank account sa ibang bangko kung saan wala silang kontak. At pang-apat, sisimulan ko ang pamumuhay ng buhay na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Ang susunod kong stop ay ang hardware store. Kilala ko ng may-ari, si Manong Ben, sa loob ng maraming taon dahil laging bumibili ako ng mga bagay para ayusin ang apartment ni na Miguel at Lita. Iba ang pagkakataong ito. Ginang Rina, anong sadya ninyo ngayon? Isa na namang emerhensya sa inyong anak? Tanong niya nang may pamilyaridad ng isang taong tahimik na nakasaksi sa aking nasayang na pagkabukas palad. Hindi, Manong Ben. Sa pagkakataong ito, para sa sarili kong bahay, kailangan kong palitan ang lahat ng lock at gusto ko ang pinakamahusay na kalidad. Tiningnan niya ako nang nagulat, ngunit hindi nagtanong. Habang pumipili ako ng mga lock, dumaan ang anak niya, si Ethan, na nag-i-install ng mga security system, Providence na kumikilos. Ethan, sabi ko sa kanya, kailangan ko ring mag-install ng mga surveillance camera, ang kumpletong system. Hindi issue ang presyo. Magsalita ka, sabi ko ng tuyo. Makinig po kayo, naiintindihan ko na galit po kayo tungkol sa kasal. Nagkamali po kami. Nag-usap na po kami ni Miguel at gusto po naming bumawi sa inyo. Kumusta po kung magkaroon tayo ng espesyal na hapunan para ipagdiwang ang kasal namin kasama kayo? Pwede po nating gawin sa bahay ninyo. Magluto ng magkasama tulad ng dati. Ang manipulation sa kanyang mga salita ay napakalinaw kaya halos matawa ako. Lita, magkano eksakto ang utang ninyo sa upa? Kinumpirma ng katahimikan sa kabilang linya na tinamaan ko ang isang ugat. 2 buwan po, 150,000 lahat. Pero hindi lang po iyon ang dahilan ng tawag ko, Rina. Sobrang namimiss po namin kayo sa buhay namin. Namimiss mo ako o ang pera ko? Tanong ko ng direkta. Pareho po, sagot niya ng may nakakagulat na katapatan. Rina, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Opo, kailangan namin ang tulong ninyo sa pananalapi pero mahal din po namin kayo. Mahalaga po kayo sa amin. Kung napakahalaga ko, sabi ko, bakit hindi ako naging mahalaga para mapunta sa kasal mo? Bakit hindi ako naging mahalaga para makatanggap ng tawag na hindi humihingi ng pera? Kailan ang huling pagkakataon na tinawagan mo ako para lang tanungin kung kumusta ako? Isa pang katahimikan. Alam naming dalawa ang sagot, kailanman. Lita, ipapaliwanag ko lang ito sa iyo ng isang beses. Sa loob ng 3 taon, tinrato mo ako na parang isang ATM na may damdamin. Ginamit mo ako, binaliwala mo ako, hiniya mo ako. At sa wakas, ininsulto mo ako sa pinakamasamang paraan na posible. Ngayon na nauubos na ang pera, bigla mong natuklasan na mahal mo ako. Rina, pakiusap. Pinutol ko siya. Walang pakiusap. Ginawa mo ang pinili mo nang magpasya ka na hindi ako espesyal para mapunta sa kasal mo. Ngayon, ginagawa ko ang sa akin. Nag-hang up ako at pinatay ng tuluyan ang telepono. Ayoko na ng anumang interruption sa araw ng aking kalayaan. Nang hapong iyon, nagpunta ako sa beauty salon na hindi ko napuntahan sa loob ng mahigit 1 taon. Lagi kong kinakansela ang aking mga appointment dahil may kailangan sina Miguel o Lita ng urgent o dahil ang pera na inilaan ko para sa sarili ko ay naging emerhensya para sa kanila. Ginang Rina, tawag ng paborito kong hairstylist, si Cynthia. Anong sorpresa? Akala ko po ay nakalimutan na ninyo kami. Hindi kita nakalimutan, Cynthia. Nakalimutan ko lang na karapat-dapat din akong ma-pamper. Binigyan ko ang sarili ko ng kumpletong treatment. Gupit, kulay, manicure, pedicure. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumastos ako ng pera sa sarili ko nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala. Habang nagtatrabaho si Cynthia sa aking buhok, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pangarap. Nakaka-relax na magkaroon ng isang pag-uusap na hindi umiikot sa mga pangangailangan ni na Miguel at Lita. Ang ganda ninyo po, Ginang Rina, sabi niya nang matapos siya.
Pero higit pa riyan, mukha po kayong malaya. May maganda po bang nangyari? Oo, Cynthia. Sa wakas ay natuto akong magsabi ng hindi. Nang makauwi ako ng hapong iyon, may sasakyan sa harap ng aking pinto na hindi ko kilala. Bumilis ang tibok ng puso ko sandali, iniisip na baka bumalik sina Miguel at Lita nang may kasama, ngunit habang lumalapit ako, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa mga hagdanan ng aking beranda. Ginang Rina? Tanong niya habang bumababa ako sa sasakyan. Oo, ako iyon. Matutulungan ko po ba kayo? Ako po si Aling Elenita, Eleanor Brooks. Nakatira po ako sa tabi. Matagal na tayong magkapitbahay, ngunit hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Kahapon, nakarinig ako ng napakalakas na boses sa bahay ninyo at nag-alala ako. Ayos lang po ba ang lahat? Ang kanyang tapat na pag-aalala ay tumama sa akin ng malalim. Narito ang isang estranghero na nagpakita ng mas maraming interes sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong anak. Tuloy po kayo, Aling Elenita. Magtitimpla po ako sa inyo ng kape at ikukwento ko po sa inyo ang isang kwento na hindi ninyo paniniwalaan. Habang gumagawa ako ng kape, ikinuwento ko sa kanya ang buong sitwasyon. Nakinig si Aling Elenita nang hindi namamagitan, tumatango paminsan-minsan. At nang matapos ko ang aking kwento, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ginang Rina, sabi niya, tama po ang ginawa ninyo. Dumaan po ako sa parehong sitwasyon sa aking anak na babae 5 taon na ang nakalipas. Inakala ko rin na tungkulin ko na punduhan ang kanyang buhay bilang isang matanda. Naniwala rin po ako na hindi nila ako mamahalin kung hindi ako magbibigay ng pera. Anong nangyari? Pinutol ko po ang pera nang napagtanto ko na tumatawag lang sila sa akin kapag may kailangan sila. Sa una, napakatindi. Binantaan po nila ako. Emosyonal na binlockmail, sinubukan na iparamdam sa akin ang pagkakasala. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, tumawag ang aking anak na babae para humingi ng tawad ng tapat. Ngayon, mayroon kaming tunay na relasyon na batay sa pag-ibig, hindi sa pera. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa at kinumpirma na ginawa ko ang tamang desisyon. Sa tingin po ba ninyo ay maiintindihan ni na Miguel at Lita iyon balang araw? Maaaring oo, maaaring hindi, sagot niya ng tapat. Ngunit hindi na po iyon ang inyong responsibilidad, Ginang Rina. Ang responsibilidad po ninyo ngayon ay ang mamuhay ng sarili ninyong buhay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, natulog ako nang hindi nag-aalala kung may pera sina Miguel at Lita para sa upa, para sa pagkain, para sa kanilang mga kapritsyo. Natulog ako na iniisip ang sarili ko, ang aking mga plano, ang aking hinaharap, at natulog ako ng mas mahusay kaysa sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, dumating sina Ethan at Manong Ben ng 8 ng umaga para palitan ang mga lock at i-install ang security system. Habang nagtatrabaho sila, hindi tumigil sa pag-ring ang aking telepono mula sa mga hindi kilalang numero. Sinusubukan pa rin ni Lita na makipag-ugnayan sa akin mula sa iba't ibang telepono, ngunit nakabuo ako ng bagong kasanayan. Ganap na pagbaliwala sa mga tawag na hindi nakakabuti sa akin. Ginang Rina, sabi ni Ethan habang nag-i-install siya ng mga kamera. Ang system na ito ay magbibigay sa inyo ng ganap na kapayapaan ng isip. Makikita po ninyo mula sa inyong telepono kung sino ang dumarating sa inyong bahay kahit wala kayo rito. At kung may pumasok ng walang pahintulot, isang alert ang automatikong ipinapadala sa pulisya. Hindi nakaligtaan sa akin ang irony. Nag-i-install ako ng security system para protektahan ang sarili ko mula sa sarili kong anak, ngunit hindi ito masakit tulad ng dati. Ito ay isang simpleng praktikal na hakbang para mapanatili ang bago kong kapayapaan. Habang nagtatrabaho sila, nagpasya akong gawin ang isang bagay na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Tawagan ang aking kapatid na si Diwata sa Chicago. Nawalan kami ng kontak dahil sa tuwing nag-uusap kami, ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa mga tagumpay ni na Miguel at Lita, tungkol sa kung gaano kalaking pera ang ginastos ko sa kanila, tungkol sa kung gaano ako ka-proud na matulungan sila.
Napagtanto ko ngayon na ang aming mga pag-uusap ay naging mga financial report na nagkukunwari bilang balita ng pamilya. Rina, sagot ni Diwata, nagulat. Ate, kumusta ka? Ilang buwan na tayong hindi nag-uusap. Ayos ako, Diwata. Mas mahusay pa sa ayos. Tinatawagan kita para sabihin sa iyo na sa wakas ay bumalik na ako sa aking katinuan. Ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento mula sa simula. Ang sikretong kasal, ang kahihiyan, ang pagbisita kasama ang abogado, ang desisyon kong putulin ang pondo. Nakinig si Diwata sa akin ng tahimik, at nang matapos ako, nagulat ako sa sagot niya. Rina, ate, sa wakas. Sa tuwing nag-uusap tayo, masakit sa puso ko na marinig kang nagmamayabang tungkol sa kung gaano kalaking pera ang ibinibigay mo sa kanila, na para bang ang pag-ibig ay masusukat sa piso. Gusto kong may sabihin sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Na hindi kailanman nagsalita si Miguel nang may pagmamahal tungkol sa iyo kapag nakikita ko siya sa mga pagtitipon ng pamilya. Laging tinulungan ako ng nanay ko sa bagay na ito o binili ako ng nanay ko niyan, ngunit kailanman namimiss ko ang nanay ko o mahal ko ang nanay ko. Para bang ikaw ay isang service provider, hindi isang tao. Ang kanyang mga salita ay masakit, ngunit ito ay isang kinakailangang sakit. Tulad ng kapag nililinis ng doktor ang isang infected na sugat, masakit, ngunit bahagi ito ng pagpapagaling. Alam mo pa kung ano ang napansin ko? Patuloy ni Diwata. Laging nagsasalita si Lita tungkol sa iyo sa future tense. Kapag wala na si Rina, pwede nating i-remodel ang bahay niya o kapag nagmana tayo, mamumuhunan tayo sa negosyo. Para bang hinihintay ka nilang mamatay para lang mabuhay talaga. Ang revelasyong ito ay tumama sa akin na parang isang baldeng tubig na yelo. Hindi lang nila ako nakita bilang isang ATM. Nakita nila ako bilang isang pansamantalang balakid sa pagitan nila at ng kanilang pera. Habang sinusubukan kong pasayahin sila, pinaplano nila ang kanilang hinaharap nang wala ako. Pagkatapos makipag-usap kay Diwata, umupo ako sa aking kusina. Pinoproseso ang lahat ng impormasyong ito. Mga tao ng kasal sa isang lalaki na tunay na nagmahal sa akin, 35 taon ng pagpapalaki ng aking anak nang mag-isa pagkatapos ng kamatayan ng aking asawa at 3 taon ng pagpupondo sa 2 matanda na nakita ako bilang isang balakid na nagkakahalaga ng 5 milyon, halos 100,000. Tumunog ang doorbell at sa bagong mga kamera nakita ko si Aling Elenita na may mug sa kanyang mga kamay. Binuksan ko ang pinto at inabot niya sa akin ang isang bagong timplang kape. Naisip ko na baka kailangan mo ng kasama pagkatapos ng lahat ng sinabi mo sa akin kahapon. Sabi niya nang may tapat ng ngiti na natutunan ko ng pahalagahan. Umupo kami sa aking sala at ikinuwento pa ni Aling Elenita ang mga detalye mula sa sarili niyang karanasan. Ang eksaktong parehong bagay ang sinabi sa akin ng anak ko na sinabi ni Lita sa iyo. Para na kayong pangalawang ina sa akin. Espesyal kami sa inyo. Ang lahat ay magiging amin pa rin balang araw. Mga inensayong parirala po iyan, Ginang Rina. Natutunan nila iyan mula sa Emotional Manipulation Handbook. Sa tingin mo ba ay may ganoong handbook? Tanong ko ng pabiro. Hindi opisyal, ngunit mukhang lahat ay nagbabasa mula sa parehong libro. Ang Kabanata 1 ay gawing pakiramdam na kailangan siya. Ang Kabanata 2 ay gumawa ng palagiang financial emergencies. Ang Kabanata 3 ay kapag lumaban siya, questionin ang kanyang mental health. Tumawa kami, ngunit ito ay isang mapait na tawa. Ito ay parehong nakakatawa at trahedya na makilala ang ganoong mga predictable na patterns sa pag-uugali ng sarili naming mga anak. Naramdaman mo ba kailanman ang pagkakasala sa pagputol ng pera? Tanong ko kay Aling Elenita. Araw-araw sa loob ng unang 3 buwan, sagot niya ng tapat. Ngunit pagkatapos, sinimulan kong makita ang mga resulta. Kailangang kumuha ng pangalawang trabaho ang anak ko. Ang asawa niya ay tumigil sa paglalaro ng golf tuwing weekend at nagsimulang maghanap ng dagdag na trabaho. Natuto silang mamuhay ayon sa kanilang kakayahan. At ang mas mahalaga, natuto sila na ako ay isang tao, hindi isang resource. Nang hapong iyon, nagpasya kong gawin ang isang bagay na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Bisitahin ang puntod ng aking asawa.
Lagi akong naghahanap ng dahilan para hindi pumunta dahil may kailangan sina Miguel o Lita ng urgent o dahil ang taxi fare ay mas mahusay na mamuhunan sa isa sa kanilang mga emerhensya. Tahimik at maganda ang sementeryo. Mukhang medyo napabayaan ang puntod ni Roberto dahil ilang buwan na akong hindi nakakapunta para linisin ito. Umupo ako sa damuhan sa tabi ng kanyang lapida at kinausap siya na para bang buhay siya. Roberto, mahal ko, sa tingin ko, ay nawala ako sandali. Pagkatapos mong umalis, ibinigay ko ang lahat ng aking enerhiya kay Miguel. Gusto kong maging pinakamahusay na ina sa mundo, iniisip na sa paanuman ay lalaki siya ng walang ama. Ngunit sa tingin ko, sa proseso nakalimutan kong maging sarili ko. Ang hangin ay humihip ng mahinahon at sandali kong naramdaman na nakikinig siya sa akin. Ang anak natin ay naging isang taong hindi ko nakikilala. O baka ganito na siya noon pa at ayoko lang makita. Ang asawa niya, alam mo na kung paano siya. Ang pera na iniwan mo para mamuhay ako ng payapa, ginastos ko sa pag-aalaga sa kanila. Pero hindi na, mahal ko, natuto ako. Nilinis ko ang kanyang puntod, pinalitan ang mga tuyong bulaklak ng mga bago at nanatili roon sa loob ng isa pang oras, nag-e-enjoy lang sa kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagmamadali na umuwi para lutasin ang isang krisis para kina Miguel at Lita. Nang makauwi ako, may 3 sasakyan na nakaparada sa harap ng aking pinto ulit. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Ipinakita sa akin ng mga kamera na sina Miguel, Lita at 2 pang tao na hindi ko kilala. Mukhang balisa ang lahat, nag-uusap at itinuturo ang aking bahay. Hindi ako bumaba sa sasakyan. Sa halip, tinawagan ko si Attorney Ramon, ang aking abogado. Attorney Ramon, nandito po sila sa bahay ko ulit. Sa pagkakataong ito, nagdala sila ng mas maraming tao. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag po kayong bumaba sa sasakyan, Ginang Rina. Darating po ako kaagad at tatawagin ko po ang pulisya. Pagkatapos ng ating pag-uusap kahapon, humiling po ako ng pansamantalang restraining order. Hindi po sila pinapayagang pumunta sa inyong ari-arian. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Attorney Ramon at 2 sasakyan ng pulisya. Pinanood ko ang mga pulis na nakikipag-usap kina Miguel at Lita. Nakita ko ang aking anak na galit na nagkikilos. Nakita ko si Lita na umiiyak ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naantig sa kanyang mga luha. Lumapit sa aking sasakyan ang isa sa mga pulis. Ma'am, maaari na po kayong lumabas ng ligtas. Aalis na po kaagad ang inyong mga bisita. Habang bumababa ako sa sasakyan, sumigaw sa akin si Miguel mula sa kalye. Ma, kalokohan po ito. Pamilya ninyo po kami. Hindi po ninyo pwedeng tawagin ang pulisya sa sarili ninyong anak. Miguel, sagot ko ng may kapayapaan na ikinagulat ko. Hindi nagbabanta ng lawsuit para sa mental incompetence ang pamilya. Hindi pumapasok ng walang pahintulot sa bahay ng iba ang pamilya. Hindi tinatrato ang kanilang mga ina na parang ATM ang pamilya. Sumigaw si Lita mula sa kabilang kalye. Babayaran po ninyo kami ng lahat ng utang ninyo sa amin. Mayroon kaming mga bayarin na sinamahan ninyo. Hindi po ninyo kami pwedeng iwanan ng ganito. Namagitan si Attorney Ramon. Ginang Rina, ang anumang komunikasyon sa hinaharap ay dapat sa pamamagitan ng aking opisina at iminumungkahi ko na kumonsulta kayo sa isang abogado bago gumawa ng mga banta sa koleksyon dahil ang aking client ay may kumpletong dokumentasyon ng lahat ng mga pagbabayad na kusang loob niyang ginawa sa loob ng 3 taon. Pinanood ko silang umalis sa kanilang mga sasakyan, talunan, ngunit hindi sumusuko. Alam kong hindi pa ito tapos, ngunit sa unang pagkakataon sa sitwasyong ito, nakaramdam ako ng kumpiyansa. Mayroon akong professional help, mayroon akong emotional support mula kay Aling Elenita. At ang mas mahalaga, mayroon akong kalinawan ng kaisipan tungkol sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nang gabing iyon, inimbitahan ako ni Aling Elenita sa kanyang bahay para sa hapunan. Nakilala ko ang kanyang anak na bumibisita at nakita ko ng sarili kong mga mata kung ano ang hitsura ng isang malusog na relasyon ng pamilya. Nag-usap sila ng may paggalang sa isa't isa. Nagtanong ng tapat tungkol sa buhay ng isa't isa at nagtawanan ng magkasama.
Hindi humingi ng pera ang anak na babae kahit isang beses sa buong gabi. Gusto ko rin iyon kay Miguel, pag-amin ko kay Aling Elenita pagkatapos umalis ng kanyang anak. At baka makuha mo yon balang araw, sagot niya. Ngunit una, kailangan niyang matuto na ikaw ay isang tao na karapat-dapat sa paggalang, hindi lang isang pinagkukunan ng kita. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, natulog ako na umaasa tungkol sa hinaharap. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang mapayapa. Ipinakita sa akin ng mga surveillance camera na ilang beses sa isang araw na dumadaan sina Miguel at Lita sa aking bahay, minsan mabagal, minsan nagpaparking sila ng ilang minuto, ngunit hindi bumababa. Para bang sinusuri nila ang aking routine, naghahanap ng perpektong sandali para sa kanilang susunod na hakbang. Pinayuhan ako ni Attorney Ramon na document ang bawat isa sa mga pagbisitang ito. Kaya nagtago ako ng detalyadong talaan na may petsa at oras. Ang kanilang pagiging persistent ay gagana sa ating pabor, sabi niya. Sa tuwing magpapakita sila pagkatapos nating sabihan na huwag lumapit, pinapalakas nito ang ating case para sa isang permanenteng restraining order. Noong Biyernes ng umaga, kalmado akong nag-aalmusal nang tumunog ang doorbell. Ipinakita sa akin ng mga kamera ang isang napakagandang bihis na batang babae na may folder sa kanyang mga kamay at isang propesyonal na ngiti. Hindi ko siya nakilala, ngunit may isang bagay sa kanyang tindig ang nagsabi sa akin na hindi ito isang social visit. Magandang umaga, Ginang Rina, sabi niya habang binubuksan ko ang pinto. Ako po ay isang social investigator mula sa Office of Senior Services. Nakatanggap po kami ng ulat na maaari kayong nasa isang at-risk situation at kailangan po naming magsagawa ng wellness check. Kinilabutan ako. Tinaasan ni na Miguel at Lita ang sitwasyon. Hindi na lang ito mga banta mula sa mga pribadong abogado. Ngayon, isinama na nila ang gobyerno. Maaari ko po bang makita ang inyong ID? Tanong ko, sinusubukang manatiling kalmado. Siyempre, ipinakita niya sa akin ang isang opisyal na ID na mukhang tunay. Ako po si Social Worker Ginang Cruz, Schmidt. Maaari po ba akong pumasok at makipag-usap sa inyo? Pinapasok ko siya, alam na ang pagtanggi ay magiging mas masama para sa aking case. Umupo si Ginang Cruz sa aking sala at kinuha ang isang form mula sa kanyang folder. Ginang Rina, nakatanggap po kami ng mga ulat na nagpakita kayo ng malaking pagbabago sa inyong pag-uugali sa pananalapi, na pinutol ninyo ang komunikasyon sa inyong pamilya at nagpakita kayo ng mga palatandaan ng paranoia sa pamamagitan ng pag-install ng mga hindi kinakailangang security system. Sinabi rin po sa amin na tumanggi kayo sa tulong medikal at legal mula sa inyong mga mahal sa buhay. Bawat salita ay maingat na pinili upang gawing tunog na parang isang mentally disturbed na matanda ako. Kinilala ko ang sulat kamay ni Lita sa pagkakabuo ng salita. Laging skilled siya sa pag-manipulate ng mga salita para makuha ang gusto niya. Ginang Cruz, sabi ko nang may lahat ng dignidad na kaya kong tipunin. Gusto ko pong tawagan ang aking abogado bago sagutin ang anumang tanong. Ma'am, hindi po ito isang legal na interrogation. Ito po ay isang wellness check. Kung wala po kayong tinatago, hindi po dapat problema na makipag-usap sa akin. Ang parira lang, kung wala po kayong tinatago, ay nagpagalit sa akin. Ito ang parehong lohika na ginagamit ng mga nang-aabuso para bigyang katwiran ang kanilang mga panghihimasok. Kung inosente ka, hindi ka dapat magreklamo tungkol sa paglabag sa iyong privacy. Ginang, tinatawagan ko po ang aking abogado. Pwede po kayong maghintay dito o bumalik sa ibang araw. Ngunit hindi ako sasagot sa anumang tanong nang walang legal representation. Tinawagan ko si Attorney Ramon at naroon siya sa loob ng 20 minuto. Nang pumasok siya at makita ang social worker, tumigas ang kanyang ekspresyon. Ginang Cruz, sabi niya pagkatapos tingnan ang kanyang ID. Sana po ay mayroon kayong court order para maging nandito dahil ang aking client ay nasa ilalim ng aking legal na representation at ang anumang unauthorized investigation ay bumubuo ng harassment. Sir, sagot ni Ginang Cruz nang may mas kaunting kumpiyansa kaysa dati. Mayroon po kaming mga ulat mula sa nag-aalalang mga miyembro ng pamilya tungkol sa well-being ng ginang. Tungkulin po naming mag-imbestiga. Anong pamilya? Tanong ni Attorney Ramon ng tuyo.
Ang parehong pamilya na sumubok na papirmahin siya ng isang power of attorney nang walang representasyon? Ang parehong pamilya na pumasok sa kanyang bahay nang walang pahintulot at sinuri ang kanyang mga pribadong dokumento? Ang parehong pamilya na nagbukod sa kanya mula sa mga mahahalagang kaganapan habang nabubuhay sa kanyang pera? Kumuha si Atty. Ramon ng isang folder mula sa kanyang briefcase at inilagay iyon sa mesa. Narito po ako ng kumpletong documentation ng financial at emotional abuse ng aking client. 1.6 milyon na inalis mula sa kanyang mga account sa loob ng 3 taon. Systematic social exclusion at emotional blackmail. Kung may kailangang imbestigahan dito, hindi po ang aking client. Sinuri ni Ginang Cruz ang mga dokumento nang may lumalaking pagkadismaya. Malinaw na ang impormasyon na ibinigay sa kanya ay hindi tumutugma sa realidad na nasa harap niya. Ginang Rina, sabi niya sa wakas, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa akin kung bakit biglaan ninyong tinigil ang financial support para sa inyong anak? Dahil sa wakas ay natuklasan ko na ginagamit lang nila ako. Sagot ko ng simple. Dahil napagtanto ko na para sa kanila hindi ako isang ina, kundi isang bank account. Dahil napagod na ako sa pagpopondo sa buhay ng mga taong nakita ako bilang isang balakid. Ngunit hindi po ba ninyo nararamdaman na responsibilidad ninyo ang tumulong sa inyong pamilya? Nagalit ako sa tanong. Ginang Cruz, ang responsibilidad ko bilang isang ina ay ang palakihin ang aking anak hanggang sa maging 18 siya, turuan siya at bigyan siya ng mga tool para maging isang independent na matanda. Ang anak ko ay 35 taong gulang, kasal at ganap na may kakayahang suportahan ang sarili. Ang pagpopondo sa kanyang buhay bilang isang matanda ay hindi ko responsibilidad. Ito ay aking pinili at pinili kong huwag nang gawin iyon. Namagitan si Atty. Ramon. Ginang Cruz, ituturing po ba ninyong normal para sa isang 35 taong gulang na matanda na hindi kayang bayaran ang sarili niyang upa nang walang tulong ng kanyang 21 taong gulang na ina? Hindi kaagad sumagot si Ginang Cruz. Nakita ko na sinusuri niyang muli ang buong sitwasyon. Ginang Rina, tanong niya pagkatapos ng isang sandali. Ganap po ba ninyong pinamamahalaan ang inyong sariling pananalapi? Maaari ko po kayong ipakita ang aking mga bank statement, ang aking mga investment, ang aking mga bayad sa buwis. Lahat ay current at in order. Nabubuhay po ba kayo ng independent? Tulad ng makikita ninyo, pinapanatili kong malinis ang aking bahay. Nag-aalaga ako sa sarili ko sa pisikal. Nagmamaneho ako ng sarili kong sasakyan. Mayroon akong malusog na social relationship sa aking mga kapitbahay. Umiinom po ba kayo ng anumang gamot? Mga bitamina lang at paminsan-minsan ay aspirin. Wala akong anumang medical condition na nangangailangan ng gamot. Idinagdag ni Atty. Ramon, ang aking client ay sumailalim lang sa malawak na medical exams bilang bahagi ng aming legal na proseso. Siya ay nasa perpektong mental at physical condition. Isinara ni Ginang Cruz ang kanyang folder. Ginang Rina, batay sa pag-uusap na ito at sa documentation na sinuri ko, wala po akong nakikitang indikasyon na kayo ay nasa panganib o nangangailangan ng interbensyon. Isasara ko po ang case na ito. Pagkatapos niyang umalis, nanatili kaming tahimik ni Atty. Ramon sa loob ng ilang minuto. Rina, sabi niya sa wakas, magpapatuloy po ito sa pag-akyat. Gumagastos sina Miguel at Lita ng pera na wala sila para kumuha ng mga professional para subukang ideklara kayong incompetent. Ibig sabihin ba niyan ay desperado na sila? Eksakto. Ano pa ang pwede nilang gawin? Maaari silang magsampa ng lawsuit para sa incompetence. Mahal ito at mahirap manalo. Ngunit kung makakita sila ng isang sympathetic judge at isang psychiatrist na handang tumistigo pabor sa kanila, maaari silang mabigyan ng guardian. Ang pag-iisip na iyon ay nagpatigil sa akin. Maaari nilang kontrolin ang aking pera. Maaari nilang subukan, ngunit mayroon tayong matibay na ebidensya na kayo ay ganap na competent at sila ay motivated ng kasakiman at hindi ng tunay na pag-aalala. Lalabanan po natin ito. Nang hapong iyon, tinawagan ko si Diwata para maglabas ng sama ng loob. Ate, sabi niya pagkatapos marinig ang aking kwento, napansin mo ba kung gaano kalayo ang handa nilang puntahan para sa pera?
Isinasapalaran nila ang mga relasyon sa pamilya, gumagastos ng pera sa mga abogado at doktor, sinisira ang sarili nilang reputasyon, lahat para lang magkaroon ng access sa iyong bank account ulit. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa akin. Ganap na ipinakita ni na Miguel at Lita ang kanilang tunay na kalikasan. Wala nang balikan. Walang posibilidad ng tunay na pagkakasundo. Para sa kanila, hindi ako kailanman naging ina o isang iginagalang na biyenan. Ako ay laging pera lang na may mga binti. Ang revelasyong ito, bagamat masakit, ay nakapagpalaya rin. Hindi ko na kailangang magtaka kung tama ang ginagawa kong desisyon. Hindi ko na kailangang makonsensya sa pagprotekta sa sarili ko. Pinatunayan nila sa kanilang sarili na ang aking emotional at physical well-being ay hindi gaanong mahalaga sa kanila kaysa sa aking pera. Nang gabing iyon, nagpunta si Aling Elenita para bumisita ng may sorpresa. Inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan mula sa garden club para makilala ako. Rina, ipinakilala niya ako. Ito po ang aking mga kaibigan, si Cynthia. Nakilala mo na mula sa salon, si Maria, si Carmen at si Alfreda. Lahat po kami ay dumaan sa mga parehong sitwasyon sa mga mapang-abusong miyembro ng pamilya. Ginugol namin ang gabi sa pagbabahagi ng mga kwento. Kinailangan ni Maria na magtakda ng mga hangganan sa isang kapatid na patuloy na humihingi sa kanya ng pera. Pinutol ni Carmen ang kanyang relasyon sa isang anak na bumibisita lang kapag kailangan niya ng pera. Kinailangan ni Alfreda na baguhin ang kanyang testamento pagkatapos niyang malaman na itinuturing ng kanyang mga apo na ang kanyang pera ay ang kanilang retirement plan. Ang pinakamasakit sa akin, pag-amin ko, ay hindi ang pagkawala ng pera na ibinigay ko sa kanila, kundi ang pagkatanto na hindi ko kailanman naranasan ang pag-ibig na akala ko ay mayroon ako. Rina, sabi ni Alfreda, nang may karunungan ng kanyang 80 taon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili o maipagbibili. Kung kailangan mong bayaran iyon, hindi iyon kailanman totoo. Ang kanyang mga salita ay parang bomba para sa aking sugatang kaluluwa. Tama siya. Bumili ako ng atensyon, hindi pag-ibig. Pinunduhan ko ang isang ilusyon. Alam ninyo kung ano ang natuklasan ko, sabi ko sa aking mga bagong kaibigan, na ang kalungkutan na napapalibutan ng mga taong hindi nagmamahal sa iyo ay mas masahol pa kaysa sa pagiging nag-iisa. Hindi bababa sa ngayon, kapag ako ay nag-iisa, ako ay nasa mabuting kumpanya. Tumawa ang lahat at nag-toast kami sa aming bagong nahanap na karunungan. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng aking mga bagong kaibigan, umupo ako sa aking hardin, nag-iisip. Ang mga bituin ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati o baka nakikita ko sila ng mas malinaw ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang isang matanda, ako ay ganap na nag-iisa sa pananalapi. Wala akong pagdepende, walang obligasyon sa pananalapi sa sinuman kundi sa sarili ko. At sa halip na takutin ako, ang realidad na ito ay nagbigay sa akin ng excitement. Maaari akong maglakbay kung kailan ko gusto. Maaari kong i-remodel ang aking bahay. Maaari akong bumili ng magagandang damit para sa sarili ko. Maaari akong mag-donate sa mga charity na mahalaga sa akin. Maaari akong mamuhunan sa sarili kong hinaharap sa halip na punduhan ang kasalukuyan ng mga walang utang na loob na tao. Ang kalayaan ay may lasa ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gusto kong planuhin ang aking hinaharap. Isang buwan pagkatapos ng pagbisita ng psychiatrist, inakala ko na sa wakas ay nanalo na ako sa digmaan. Nakahanap ako ng isang magandang routine. Kalmado akong nag-aalmusal at nagbabasa ng pahayagan. Inaalagaan ko ang aking hardin, naghahapunan kasama si Aling Elenita o isa sa aking mga bagong kaibigan. At sa hapon, inilaan ko ang sarili ko sa mga aktibidad na tinalikuran ko sa loob ng maraming taon. Nagsimula ulit akong magpinta, isang bagay na passionate ako bago ako naging personal financier ni na Miguel at Lita. Ngunit noong Huwebes ng umaga, habang nagpipinta ako ng mga bulaklak sa aking bagong easel, dumating si Atinyo Ramon sa aking bahay nang may malungkot na ekspresyon na nagpakilabot sa akin. Rina, kailangan nating mag-usap.
Nag-file sina Miguel at Lita ng formal na lawsuit para sa mental incompetence sa family court. Humihingi sila na magtalaga ng isang legal guardian sa inyo. Ang mga salita ay bumagsak sa akin na parang mga bato. Alam kong posible iyon, ngunit ang marinig ito ng malakas ay nagparamdam na ito ay nakakatakot na totoo. Ibig sabihin ba niyan ay maaari nilang kontrolin ang aking pera? Kung magpasya ang isang hukom na hindi kayo makakapamahala sa inyong mga gawain, oo, maaari niyang ilagay si Miguel bilang inyong legal guardian na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa inyong pananalapi. Umupo ako ng mabigat sa aking sopa. Nararamdaman ang bigat ng pinakamalalim na pagtataksil na naranasan ko sa aking buhay. Ang sarili kong anak ay sumusubok na legal na ideklara akong incompetent para nakawin ang aking pera. Ate Ramon, anong ebidensya ang mayroon sila? Kayo mismo ang nakakita na ako ay ganap na competent. Mayroon silang mga pahayag mula sa 3 saksi na nagsasabing nagpakita kayo ng pabagubagong pag-uugali. Nagsumiti rin sila ng mga hindi bayad na doctor's bills na di umano'y hindi ninyo binayaran at mga gamot na di umano'y inipon ninyo nang hindi iniinom. Ngunit kasinungalingan iyan, wala akong anumang nakabinbing doctor's bills o mga naipong gamot. Alam ko, Rina, ngunit nagmanupaktura sila ng nakakumbinsing ebidensya. Mayroon din silang pahayag mula kay Dr. Ramos, layman, na nagsasaad na tumanggi kayong makipagtulungan sa isang psychiatric evaluation na isinasalin nila bilang patunay ng pagbaba ng kaisipan. Ang manipulation ay diabolical. Ginawa nilang patunay ng isang sakit sa kaisipan ang aking pagtanggi na sumailalim sa isang hindi kinakailangang exam. Ginamit nila ang aking likas na kakayahan na protektahan ang sarili ko mula sa kanila bilang patunay na kailangan ko ng proteksyon. Sino ang 3 saksi? Tumingin si Attorney Ramon sa kanyang mga dokumento. Si Lita, syempre, isang kapitbahay na nagngangalang Mang Jose, Green, na nagsasabing inyong parmasyutiko, at isang kapitbahay na nagngangalang Ginoong Davis, Davis. Si Ginoong Davis ay ang kapitbahay sa tapat, isang hindi kanais-nais na lalaki na laging may problema sa akin dahil minsan ay nagpaparking ang aking mga kaibigan sa harap ng kanyang bahay. Si Mang Jose, Green, ay ang aking parmasyutiko, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang maaari niyang mayroon laban sa akin. Kailangan kong kausapin si Mang Jose, sabi ko kay Attorney Ramon. May hindi tama. Nagpunta kami sa parmasya ng magkasama ng hapong iyon. Nagulat at kinakabahan akong tinanggap ni Mang Jose. Ginang Rina, magandang makita kayo. Kumusta kayo, Mang Jose? Sinabi po sa akin na pumirma kayo sa isang pahayag na nagsasabing nagpapakita ako ng pabagubagong pag-uugali sa aking mga gamot, na mula ang kanyang mukha na parang kamatis. Ginang Rina, pumunta po ang inyong manugang ilang linggo na ang nakalipas at nagtanong tungkol sa inyong mga gamot. Sinabi niya na nag-aalala siya dahil kakaiba raw po ang inyong pagkilos. At ano ang sinabi mo sa kanya? Ipinaliwanag ko po sa kanya na bumibili lang kayo ng mga bitamina at paminsan-minsan ay aspirin na wala po kayong anumang regular na medical prescription, ngunit iginiit niya na ito ay patunay na hindi kayo nag-aalaga ng sapat sa inyong kalusugan. Namagitan si Attorney Ramon. Mang Jose, pumirma po ba kayo sa isang papel? Nagdala po siya ng isang dokumento na nagsasabing kinukumpirma ko na si Ginang Rina ay may irregular na pagbili ng gamot. Akala ko po ay para sa kanyang health insurance o kung ano. Hindi ko po alam na para pala sa isang lawsuit. Ang sarili kong parmasyutiko ay nalinlang para pumirma sa isang bagay na hindi niya lubos na naintindihan. Walang hangganan ang manipulasyon ni Lita. Mang Jose, sabi ko, kailangan kong magsulat kayo ng isang pahayag na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari at nililinaw na wala akong problema sa mga gamot. Siyempre po, Ginang Rina, humihingi po ako ng tawad sa misunderstanding na ito. Pagkatapos ng parmasya, nagpunta kami para kumprontahin si Ginoong Davis. Nang kumatok kami sa kanyang pinto, tinanggap niya kami ng may halatang puot. Ano po ang gusto ninyo, Ginoong Davis? Sabi ni Attorney Ramon. Naiintindihan ko po na pumirma kayo sa isang pahayag tungkol sa pag-uugali ng aking client. At tama po kayo, ginawa ko. Baliw ang babaeng iyon. Kakaiba ang kanyang pagkilos sa loob ng ilang linggo.
Maaari po ba kayong maging mas tiyak tungkol sa mga pag-uugali na inyong napansin? Nag-i-install ng mga kamera na parang nakatira siya sa isang war zone, laging may mga estranghero na bumibisita, sumisigaw sa kanyang pamilya sa kalye. Napagtanto ko na kinuha ni Ginoong Davis ang lahat mula sa konteksto. Ang mga kamera ay ininstall para sa proteksyon. Ang mga estranghero ay ang aking mga bagong kaibigan. Ang pagsigaw ay ako na ipinagtatanggol ang aking bahay mula sa mga panghihimasok ni na Miguel at Lita. Ginoong Davis, sabi ko, alam po ba ninyo kung bakit ako nag-install ng mga kamera? Hindi, at wala akong pakialam. Para protektahan ang sarili ko mula sa aking anak at manugang na pumasok sa aking bahay nang walang pahintulot at nagbanta sa akin. Iyan ang sasabihin ng isang baliw na tao, sagot niya ng malupit. Walang paraan para makipag-usap sa kanya. Ang kanyang pahayag ay batay sa mababaw na mga obserbasyon na malisyosong binigyang kahulugan. Nang gabing iyon, umupo kami ni Atay Ramon para planuhin ang aming depensa. Rina, kailangan natin ang sarili nating psychiatric evaluation. Mayroon akong kasamahan, si Dr. Luna Moore, na isang expert sa pagtatasa ng kakayahang pangkaisipan. Maaari niyang opisyal na kumpirmahin na kayo ay ganap na competent. Paano kung sinuhulan ni na Miguel at Lita ang hukom? Paano kung wala itong lahat na mahalaga dahil nagpasya na silang ideklara akong incompetent? Rina, ang legal na sistema ay hindi perpekto, ngunit hindi rin ito ganap na corrupt. Mayroon tayong matibay na ebidensya ng inyong mental competence at ng kanilang mga financial motivation. Lalabanan po natin ito. Kinabukasan, nagpunta ako sa aking appointment kay Dr. Luna. Siya ay isang babae sa edad na 50 na may mabait ngunit matalino na mga mata. Ginang Rina, magtatanong po ako sa inyo ng isang serye ng mga tanong at mga test para tasahin ang inyong kakayahang pangkaisipan. Maglaan po kayo ng oras at sumagot ng tapat. Sa loob ng 2 oras, tinanong niya ako ng mga tanong tungkol sa aking memorya, sa aking kakayahan sa pangangatwiran, sa aking pag-unawa sa pananalapi, sa aking kalusugan sa emosyon. Binigyan din niya ako ng mga cognitive test at hiniling sa akin na lutasin ang mga problema sa matematika at lohika. Ginang Rina, sabi niya sa huli, ang inyong mga resulta ay mas mataas kaysa sa average para sa inyong edad. Hindi lang po kayo mentally competent, ngunit ang inyong cognitive function ay mahusay. Doktora, bakit po ninyo sa tingin ginagawa ito ng aking pamilya? Batay po sa sinabi ninyo sa akin at sa mga dokumento na sinuri ko, mukhang ito po ay isang classic case ng elder financial exploitation. Sa kasamaang palad, mas karaniwan po ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Umalis ako sa consultation na nakakaramdam ng validated, ngunit malungkot din. Ang professional confirmation ng aking mental health ay isang relief, ngunit kinumpirma rin nito na ang lawsuit ay totoo at kailangan. Nang hapong iyon, nag-organisa si Aling Elenita ng isang emergency meeting kasama ang lahat ng aming mga kaibigan mula sa Garden Club. Nang ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa lawsuit para sa incompetence, nagalit ang lahat. Rina, sabi ni Maria, tutestigo po kami pabor sa inyo. Kasama po namin kayo sa loob ng ilang linggo at sinuman ay makakakita na ayos kayo. Mas mahusay pa sa ayos, idinagdag ni Cynthia. Mas malinaw at mas malakas po kayo kaysa sa maraming 40 taong gulang na babae na kilala ko. Si Alfreda, nang may karunungan ng kanyang 80 taon, ay kinuha ang aking mga kamay. Rina, mahal ko, ang ginagawa ng inyong mga anak ay hindi bago. Sa loob ng mga henerasyon, sinubukan ng mga sakim na anak na ideklara na baliw ang kanilang mga magulang para makuha ang kanilang pera. Ngunit mayroon kayong isang bagay na wala ang marami sa mga biktima na ito. Documentation, legal support, at mga kaibigan na maaaring tumestigo para sa inyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa sa labanang ito. Mayroon akong isang hukbo ng malalakas na babae na nakasaksi sa aking pagbabago ng harapan. Alam ninyo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Sabi ko. Nahanda sina Miguel at Lita na sirain ang anumang posibilidad sa hinaharap ng pagkakasundo para sa pera. Kahit na handa akong patawarin ang lahat hanggang ngayon, wala nang balikan mula rito. At baka iyon ang pinakamahusay,
sagot ni Cynthia. Hindi bababa sa ngayon, alam mo ng eksakto kung sino sila at maaari kang kumilos ng naaayon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, talagang umiyak ako. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kalungkutan. Nagpaalam ako ng panghuli sa anak na akala ko ay mayroon ako, sa pangarap ng isang mapagmahal na pamilya, sa ilusyon na ang walang kondisyon na pag-ibig ay ginagantihan. Ngunit mayroon ding isang bagay na bago ang lumitaw sa loob ko. Isang determinasyon na bakal na huwag hayaan ang sarili kong hubaran, hindi lang ng aking pera, kundi pati na rin ng aking dignidad at aking kalayaan. Ang digmaan ay opisyal na nagsimula, ngunit handa akong lumaban. Dumating ang paglilitis 3 linggo pagkatapos. Nagising ako ng maaga, isinuot ang aking pinakamahusay na itim na suit at tiningnan ang sarili ko sa salamin nang may determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ngayon, hindi lang ang aking kakayahang pangkaisipan ang huhusgahan. Huhusgahan ang aking dignidad bilang isang tao, ang aking karapatan na mabuhay ng walang pang-aabuso, ang aking halaga bukod sa aking bank account. Dumating si Ate Ramon ng 7 ng umaga para suriin ang aming diskarte sa huling pagkakataon. Rina, tandaan po ninyo, ang burden of proof ay nasa kanila. Kailangan nilang patunayan na kayo ay incompetent. Kailangan lang nating ipakita na hindi kayo incompetent. Paano kung biased na ang hukom? Si Hukom del Rosario Miller po ay may reputasyon sa pagiging patas. Sinaliksik ko ang kanyang mga nakaraang case at hindi siya automatikong pabor sa mga pamilya. Nakatuon po siya sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga nakatatanda. Dumating kami sa courthouse ng 9:15 ng umaga. Sa pasilyo, nakita ko si Miguel na nakasuot ng bagong suit na malamang ay binili niya para sa okasyon at si Lita na nakasuot ng itim na parang nasa isang libing. Baka iyon ay ang libing ng aming relasyon sa pamilya. Nang magtama ang aming mga mata, iniiwas ni Miguel ang tingin niya. Ngunit tiningnan ako ni Lita nang may kalamigan na nagkumpirma na para sa kanya. Ito ay isang transaksyon lang sa negosyo. Ang kanilang abogado ay isang matanda, elegante na lalaki na may uri ng kumpiyansa na nagmumula sa panalo sa mga katulad na case noon. Nang simulan niya ang kanyang opening statement, malinaw ang kanyang diskarte. Ipinta ako bilang isang nalilitong matanda na namanipulate ng mga estranghero para ilayo ako sa aking mapagmahal na pamilya. Ang inyong kamahalan, sabi niya sa isang solemne na boses, si Ginang Rina ay nagpakita ng malinaw na pagbaba ng kaisipan sa mga nagdaang buwan. Pinutol niya ang lahat ng financial support para sa kanyang pamilya nang walang makatwirang paliwanag. Nag-install siya ng mga hindi kinakailangang security system dahil sa paranoia at inisolado ang sarili mula sa kanyang mga mahal sa buhay, sa ilalim ng impluensya ng mga kapitbahay at mga abogado na malinaw na sinasamantala ang kanyang vulnerable situation. Bawat salita ay maingat na pinili upang gawing tunog na parang demensya ang aking self-empowerment at gawing tunog na parang panlabas na manipulation ang aking kalayaan. Pagkatapos, tinawag nila ang kanilang mga saksi. Si Lita ang unang tumistigo at ang kanyang performance ay karapat-dapat sa Oscar. Umiyak siya habang inilalarawan kung paano ako ganap na nagbago, kung paano ako naging galit at paranoid, kung paano ko inisolado ang sarili ko mula sa pamilya na nagmamahal sa akin. Ang inyong kamahalan, sabi niya sa isang nanginginig na boses. Rina ay laging parang pangalawang ina sa akin. Ang makita ang kanyang pagbaba ng kaisipan ay nakakasira ng loob. Gusto lang po namin siyang tulungan na makuha ang pangangalaga na kailangan niya. Kasinungalingan na nakabalot sa nakakumbinsing luha. Nang i-cross-examine siya ni Ate Ramon, nagsimulang maging nakikita ang mga bitak sa kanyang kwento. Ginang Lita, maaari po ba ninyong sabihin sa court kung kailan ang huling pagkakataon na tinawagan ninyo ang aking client nang hindi humihingi ng pera? Nauutal si Lita. Well, lagi po kaming nag-uusap tungkol sa maraming bagay. Maaari po ba ninyong bigyan ako ng isang tiyak na petsa? Hindi ko po matandaan ang eksaktong mga petsa. Totoo po ba na kayo at ang inyong asawa ay nagpakasal nang hindi inimbitahan ang aking client? Napakaliit lang po ng seremonya.
Totoo po ba na nang magtanong ang aking client tungkol sa kasal, sinabi ninyo sa kanya na mga espesyal na tao lang ang inimbitahan ninyo? Namula ang mukha ni Lita. Ang mga salitang iyon ay kinuha sa konteksto. Ano po ang tamang konteksto para sabihin sa inyong biyenan na hindi siya isang espesyal na tao? Hindi siya makasagot ng nakakumbinsi. Si Miguel ang sumunod. Ang makita siya sa witness stand, nanunumpa na sasabihin ang katotohanan habang naghahanda siyang magsinungaling tungkol sa aking mental health ay isa sa pinakamasakit na sandali ng aking buhay. Ito ang batang pinalaki ko ng mag-isa, ang isa na inilaan ko ang buong buhay ko. Ang nanay ko po ay laging napakabukas palad sa amin, tumestigo siya. Ngunit nitong huli, naging pabago-bago at hindi makatwiran siya. Naniniwala po kami na namanipulate siya ng mga taong sinasamantala siya. Nang i-cross-examine siya ni Atty. Ramon, ganap na nahulog ang mask. Ginoong Miguel, magkano pong pera ang natanggap ninyo mula sa inyong ina sa loob ng huling 3 taon? Hindi ko po alam ang eksaktong halaga. Ang 1.6 million po ba ay tama? Baka po laging generous lang siya. At ilang beses po ninyo binisita ang inyong ina nang hindi humihingi sa kanya ng pera? Ang katahimikan ay nakakabingi. Totoo po ba na kayo at ang inyong asawa ay pumasok sa bahay ng aking client nang walang pahintulot at sinuri ang kanyang mga pribadong dokumento? Nag-alala po kami para sa kanya. Totoo po ba na nagdala kayo ng isang abogado para pilitin siya na pumirma sa isang power of attorney? Gusto po namin siyang tulungan na pamahalaan ang kanyang pananalapi. Kayo po sa edad na 35 ay nangangailangan ng tulong ng inyong 51 na taong gulang na ina para bayaran ang inyong upa? Hindi nakasagot si Miguel ng may dignidad. Tumestigo si Ginoong Davis tungkol sa aking di umano'y pabagubagong pag-uugali, ngunit nang humingi si Atty. Ramon sa kanya ng mga detalye, umamin siya na hindi niya ako kailanman kinausap ng direkta at ang lahat ng kanyang impormasyon ay batay sa mababaw na mga obserbasyon. Tumestigo si Dr. Ramos na ang aking pagtanggi na sumailalim sa isang evaluation ay patunay ng pagbaba ng kaisipan. Ngunit isinumite ni Atty. Ramon ang documentation ng aming evaluation kay Dr. Luna na ganap na nagpabulaan sa kanyang mga konklusyon. Pagkatapos, kami na ang turn. Unang tinawag ni Atty. Ramon si Mang Jose, ang aking parmasyutiko na nagpaliwanag kung paano siya nalinlang para pumirma sa isang pahayag na nagbaluktot sa aking mga gawi sa pagbili ng gamot. Tumestigo si Dr. Luna tungkol sa aking mahusay na kalagayan sa kaisipan at ipinakita ang mga resulta ng mga cognitive test na walang error. Tumestigo si Manong Ben mula sa hardware store tungkol sa aking mental competence at ipinaliwanag na ang aking mga desisyon na kanselahin ang mga automatikong transfer ay ganap na makatwiran at na proseso ng tama. Tumestigo si Aling Elenita at ang aking mga kaibigan mula sa Garden Club tungkol sa aking kalinawan, sa aking bagong sigla, at sa aking kakayahan na mapanatili ang malusog na social relationship. Sa wakas, ako na ang turn na tumestigo. Tumayo ako ng may dignidad at naglakad patungo sa witness stand. Nararamdaman ang bigat ng 71 taon ng karanasan, ng karunungan na nakuha sa pamamagitan ng sakit, ng lakas na natuklasan sa kahirapan. Ginabayan ako ni Atty. Ramon sa aking testimonya, hinahayaan akong ikwento ang buong kwento ko, ang 1.6 milyon na ginastos sa loob ng 3 taon. Ang kahihiyan ng maibukod sa kasal, ang patuloy na emotional manipulation, ang paglabag sa aking privacy, ang mga legal na banta. Ginangrina, sa wakas ay tanong ni Atty. Ramon, bakit po ninyo nagpasya na itigil ang financial support para sa inyong anak at manugang? Dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang nakukuha ko mula sa kanila ay hindi pag-ibig. Sagot ko sa isang malinaw, malakas na boses. Ito ay isang commercial transaction na nagkukunwari bilang isang relasyon sa pamilya. Ang pera ko ay tinatanggap, ngunit ako bilang isang tao ay hindi. Nagsisisi po ba kayo sa inyong desisyon? Nagsisisi lang po ako na napakatagal bago ko iyon ginawa. Sinubukan ng abogado ni Miguel na ipakita akong nalilito sa kanyang cross-examination, ngunit sinagot ko ang bawat isa sa kanyang mga tanong ng may kalinawan at katumpakan.
Nang sinubukan niyang ipahiwatig na manipulate ako ng aking mga bagong kaibigan, ipinaliwanag ko sa kanya na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong mga relasyon na batay sa paggalang sa isa't isa at hindi sa interes sa pananalapi. Sa kanyang closing argument, iginiit ng abogado ni Miguel na ako ay isang biktima ng panlabas na manipulation. Ang rebuttal ni Attorney Ramon ay mapangwasak. Ang inyong kamahalan, ang nakita po namin dito ay hindi ang case ng isang incompetent na matanda, kundi ang isang babae na sa wakas ay nakahanap ng lakas para palayain ang sarili mula sa mga taon ng financial at emotional abuse. Ang mga plaintiff po ay walang ipinakitang tunay na medikal na ebidensya ng mental incompetence. Ang ipinakita po nila ay pagkadismaya dahil nagpasya ang kanilang pinagkukunan ng kita na gamitin ang kanyang legal at moral na karapatan na protektahan ang kanyang sariling mga resource. Umatras si Hukom del Rosario upang maglibot sa loob ng 2 oras na parang 2 taon. Nang bumalik siya, seryoso ngunit malinaw ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya na ipinakita, sinimulan niya. Malinaw po sa court na si Ginang Rina ay ganap na nasa kanyang mga mental faculties. Kinukumpirma ng mga professional psychiatric evaluation ang kanyang cognitive competence. Ang kanyang mga desisyon sa pananalapi, gaano man kasakit ang mga ito para sa kanyang pamilya, ay ganap na makatwiran at nasa kanyang mga karapatan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Bukod pa rito, patuloy ng hukom, ipinapahiwatig ng ebidensya na ang lawsuit na ito ay motivated ng interes sa pananalapi sa halip na ng tunay na pag-aalala para sa well-being ni Ginang Rina. Ganap na tinatanggihan ng court ang kahilingan para sa guardianship. Nanalo ako. Hindi lang ako nanalo sa lawsuit, kundi pati na rin sa aking kalayaan, sa aking dignidad, sa aking karapatan, na mamuhay ng walang pang-aabuso mula sa mga taong di umano'y nagmamahal sa akin. Nang umalis kami sa courthouse, nakita ko sina Miguel at Lita na galit na nakikipag-usap sa kanilang abogado. Binigyan ako ni Lita ng tingin ng purong galit bago siya umalis. Tiningnan ako ni Miguel sa huling pagkakataon at sa isang segundo, nakita ko ang isang bagay na maaaring pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, nag-organisa si Aling Elenita ng isang selebrasyon sa aking bahay, kasama ang lahat ng aming mga kaibigan. Nag-toast kami para sa hustisya, para sa kalayaan, para sa pagkakaisa ng malalakas na babae na sumusuporta sa isa't isa. Rina, sabi sa akin ni Alfreda, ngayon, hindi lang kayo nanalo sa isang paglilitis. Binawi po ninyo ang inyong buhay. Tama siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hinaharap ay ganap na akin. Maaari akong maglakbay. Maaari akong magmahal. Maaari akong lumikha. Maaari akong mabuhay ng walang takot, walang pagkakasala, walang manipulation. Pagkalipas ng 3 buwan, ibinenta ko ang aking bahay at lumipat sa isang magandang apartment malapit sa sentro ng lungsod. Nag-donate ako ng kalahati ng aking pera sa mga organisasyon na nagpoprotekta sa mga nakatatanda mula sa pang-aabuso sa pamilya. Sa kabilang kalahati, sinimulan ko ang pamumuhay ng buhay na laging gusto ko. Naglakbay ako sa Europa, kumuha ng mga klase sa sining, at sumali sa mga grupo ng volunteer. Hindi ko na narinig ang tungkol kina Miguel at Lita. Narinig ko mula sa iba na kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit na apartment. At si Lita ay nakahanap ng trabaho sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Marahil ang kahirapan ay magtuturo sa kanila kung ano ang hindi kailanman nagawa ng aking pagkabukas palad. Ang halaga ng tapat na trabaho at kalayaan. Ilang gabi, kapag tinitingnan ko ang mga bituin mula sa aking bagong balkonahe, naiisip ko ang babae na ako noong 1 taon, natatakot, na manipulate, naniniwala na kailangan kong bumili ng pag-ibig. Patay na ang babaeng iyon. At sa kanyang lugar, may isang ipinanganak na nakaintindi ng isang pangunahing katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay walang presyo, at ang kalayaan ay hindi kailanman masyadong mahal. Ang pangalan ko ay Rina. Ako ay 72 taong gulang at sa wakas ay natutunan ko na ang pinakamahalagang tao na kailangan kong mahalin at protektahan ay ang aking sarili. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, maaari ninyo po akong suportahan
sa pamamagitan ng paggawa ng donation para makapagsulat pa ako ng mas maraming kwento. Maraming salamat po in advance. Nanalo ako mga anak, nanalo ako sa laban para sa aking dangal. Hindi nila ako naideklarang incompetent. Sa courtroom, tiningnan ko si Miguel at Lita at wala na akong naramdamang galit. Awa na lang.